May mga baryo na iniiwan ng tao. May mga baryo na sinasadyang kalimutan ng mundo. At may mga baryo na hindi mo dapat lapitan dahil may bantay na hindi kailanman mamamahinga. Ang Del Pilar ay isa sa mga iyon at ang pamilyang De la Cruz ang huling linya ng depensa. Hindi para mabuhay, kundi para manatili sa gitna ng dilim habang nagbabantay sa gutom na hindi kailanman mamamatay. Ang Del Pilar noon ay masigla. May palengke sa gitna, may kapilya sa dulo at mga punong mangga kung saan naglalaro ang mga bata tuwing hapon. Ngayon, lahat ng iyon ay guho na lamang. Tinubuan ng damo ang mga bahay, nilamon ng balete ang mga pader at ang mga daan ay parang pilat na matagal nang hindi hinaplos ng paa ng tao. Walang kuryente, walang signal at ang hangin ay tila nagdadala ng bulong ng nakaraan. Sa gitna ng baryo, nakatayo ang nag-iisang bahay na hindi kailanman gumuho. Ang pamilyang De la Cruz ang nakatira rito. Si Tomas De la Cruz, 48 taong gulang, ay tahimik at laging alerto. Ang asawa niyang si Rosa, 45, ay payat at maputla. Laging may dalang rosaryo at supot ng asin sa bulsa. Ang nag-iisang anak nila ay si Sheila, 19 na taong gulang, dalaga na ngunit walang alam sa mundo. At sa labas ng Del Pilar, lumaki si Sheila sa mga kwento ng kanyang angkan, hindi sa mga kaibigan o paaralan. Ang mundo niya ay umiikot lamang sa bahay, sa gubat at sa mga babala ng kanyang ama. Bawat hapon bago lumubog ang araw, sinisigurong nakasara ang lahat ng bintana. Bawat gabi, naglalagay si Rosa ng asin sa paligid ng bakuran. Si Sheila ay binabantayan ang bakuran sa dilim. Hawak ang kutsilyong pilak na minana pa sa kanyang lola. Alam niyang iyon lamang ang proteksyon nila laban sa gutom na hindi mamamatay. Ayon sa kasaysayan ng pamilya, ang ninuno nilang si Don Isandro de la Cruz ang pumuksa sa halos buong lahi ng mga aswang mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ginawa niya iyon gamit ang kaalamang hindi galing sa simbahan. Mga ritual, mga anting-anting, mga sibat na nakabalot sa dugo at lupa. Ngunit bago mamatay ang huling reyna ng mga aswang, isinumpa nito ang dugo ng mga De la Cruz. Hindi kami mawawala. Ang mga anak ninyo ay magiging bantay ng aming gutom. Kaya nanatili ang pamilya sa Del Pilar, henerasyon matapos henerasyon. Bilang bantay ng kasalanang hindi nila ginawa, ngunit kailangang tiisin. Isang hapon, bumaba si Rosa sa ilog upang maglaba. Tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang palaka, walang tunog ng hangin. Habang pinapalo niya ang damit sa bato, may napansin siyang anino sa kabilang pampang. Isang babae, payat, maputla, mahaba ang buhok, nakaputing saya. Naglalaba rin, ngunit ang galaw ay mabagal at parang inaamoy ang tubig kaysa hinuhugas. Nagkatinginan sila. Magandang hapon, sabi ng babae. Malambot ngunit may malamig na tono. Tumango si Rosa. Mahigpit ang hawak sa supot ng asin. Tahimik silang naglaba. Ramdam ni Rosa ang titig ng babae. Hindi sa muka, kundi sa leeg at dibdib niya. Tumayo ang babae at ngumiti. Ang sarap ng amoy mo, bulong nito. Bago pa makan makasagot si Rosa, nawala ito. Parang hinangin lamang ng hangin. Kinagabihan, nagising ang lahat sa tunog ng malalaking pakpak na hinahampas sa hangin. Hindi ito ibon, hindi paniki. Mas mabigat, parang may laman na humahampas sa bakuran. Tumayo si Tomas at sumilip sa bintana. Sa labas, may nilalang na nakatayo. Isang aswang, matangkad, payat, butot balat, may pakpak na punit at sugatan. Ang mukha ay dating babae, ngunit hinila pababa ang panga, nakalawit at ang dilay tumutulo. Tumitig ito sa bahay, nakangiti, tila kilala ang lahat sa loob. Sheila, sa ilalim ng kama, bulong ni Tomas. Ngumiti ang aswang, parang nakikita ang takot sa kanilang mga mata. Hindi ito sumugod agad, naghihintay lamang,
nang magbukang liwayway. Nawala ito. Ngunit iniwan ang bakas, mga kuko sa lupa at isang patay na manok na nakabitin sa bakod. Baligtad ang ulo, walang dugo. Alam nilang babalik ito. Inilabas ni Thomas ang mga sandatang matagal nang nakabaon sa lupa. Mga sibat, kutsilyo at anting-anting na may ukit na hindi mabasa ng karaniwan. Alam nilang hindi ito mag-iisa. Kinagabihan, bumalik ang aswang. Sumigaw ito. Isang sigaw na parang pinaghalong iyak ng babae at huni ng hayop. Tumalsik ang itim na dugo. Nasunog ang balat nito sa asin at bawang. Si Sheila ang tumusok ng kutsilyo sa dibdib ng nilalang. Bumagsak ito sa lupa, namatay sa sigaw na parang sumpa. Ngunit walang nagdiwang. Alam nilang isa lamang iyon. At may marami pang nag-aabang. Sa takot na balikan sila ng kalahi nito, iniwan nila ang Del Pilar sa gitna ng gabi. Iniwan ang bahay, ang asin at ang tungkuling ilang henerasyon nilang pinasan. Naglakad sila ng ilang araw, gutom at pagod, hanggang makarating sa isang baryo na maliwanag, may ilaw, may mga taong nakangiti. Tinanggap sila, pinakain at pinatuloy. Ngunit napansin ni Sheila na masyadong maayos ang mga ngiti, masyadong tahimik ang gabi. Kinagabihan, nagising siya sa tunog ng pakpak. Pagmulat niya, maraming mata sa dilim, marami, gutom, pamilyar ang amoy. Doon niya naalala ang huling bilin ng kanilang ninuno. Kapag masyadong mabait ang tao sa gabi, huwag kang matulog. Paglabas niya, nakita niya ang kanyang ama at ina nilalapa ng mga aswang. Tinangka niyang lumaban, ngunit madami ang mga halimaw, pati siya ay kinagat ninong sa leeg. Pagsapit ng umaga, walang bakas ng dugo, walang bakas ng laban. Ngunit ang mga tao sa baryo ay patuloy ng umiti, tahimik at ang hangin ay puno ng bulong. May dumaan kagabi, ang sarap ng amoy nila. Ang Del Pilar ay nanatiling tahimik sa mga alaala ng dugo at ang gutom ay patuloy na nagbabantay. Wala nang natira, walang naiwan. At sa dilim, isang tinig ang bumulong sa hangin. Hindi pa tapos ang gutom, hindi pa tapos, at hindi kailanman magtatapos. Isang malaking shoutout sa ating mga solid na taga-subaybay. Ma'am Maria Fehorikiri, kay Ma'am Curilen Ramos galing pang Pampanga, at kay Miss Mariel Peñaflor. Comment nyo naman kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot tong video. Maraming salamat po.